Welcome to Heart Secrets. Bakit kaya may mga babaeng hindi marunong makontento? Yan dati ang tanong ko. Ngunit hindi mo pala masasabi kapag tukso na ang mismong kakatok sa pintuan mo. Hahayaan mo ba itong manggulo sa tahimik mong mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lilet. Ako po ay 36 anyos na at mula sa isang payapa at magandang probinsya. Ilang taon na akong kasal sa aking asawa na si Hil. Magkababata kami, naging magkasintahan pagkatungtong ng kolehiyo at kinasal ng pareho kaming nagkaroon ng stable na trabaho. Mabait si Hil, Miss Hart. Responsable, masipag at may malasakit. Hindi siya perpekto pero wala rin akong mairereklamo. May trabaho siya na madalas humihila sa kanya palabas ng bahay. Overtime, sideline, minsan biyahe. Pero ginagawa niya yon para sa amin, para sa kinabukasan namin. Masasabi kong peaceful ang married life namin. Yung simple lang, walang drama. Kontento sa kung anong meron, ngunit nagsusumikap para matupad ang pinapangarap na bukas. Wala pa naman kaming mga anak, ngunit pinaghahandaan na namin sakaling mabiyayaan na kami. Hanggang sa pumasok sa eksena si Manong Glenn. Ang dahilan kung bakit naisip kong kontento ba talaga ako o hindi ko lang masabi na nasasabik pa pala ako. Kapatid siya ng asawa ko. Mas matanda siya kay Hil ng halos 5 taon. Kaya simula pa lang, Manong Glenn na ang tawag ko sa kanya. Byudo na siya. Wala rin silang naging anak ng asawa niya bago ito pumanaw. Nang pumanaw ang kanyang asawa, bigla na lang din siyang nawalan ng sigla sa buhay. Sunod-sunod ang naging kamalasan. Nawala ang trabaho, nawalan ng gana, nawala ang direksyon. Hindi naman pwedeng pabayaan si Manong. Sabi ni Hil isang gabi, tayo na lang ang meron siya. Ito ang sabi sa akin ng aking asawa matapos sabihin kay Manong Glenn na welcome siyang dumalaw sa aming bahay at sumabay sa amin sa hapagkainan. Ayon sa asawa ko, baka sakaling makatulong itong mapawi ang lungkot niya at hindi maramdamang nag-iisa siya. Wala akong dahilan para tumanggi, Miss Hart. Kapamilya siya at sa totoo lang, awa ang una kong nararamdaman para sa kanya. Awa sa lalaking dati ay masayahin, masipag at puno ng plano. Pero ngayon parang anino na lang ng dating sarili. Noong dumating siya sa buhay namin, napansin kong pumayat siya. Tahimik at madalas na nakatungo. Hindi na siya yung tipong magulo o palakwento. Madalas nakaupo lang sa sala, nanunood ng TV na parang hindi naman talaga nanunood. Sobrang layo sa personality niya dati. Salamat Lilet ha. Sabi niya sa akin isang araw. Maraming salamat sa pagbubukas niyo ng pintuan para sa akin. Ano ka ba nong? Pamilya tayo. Sagot ko. At ang pamilya nagdadamayan. Yun lang ang nasa isip ko noon. Bayaw ko siya at kasapi na rin ng pamilya. Hindi ko kailanman naisip na mahuhulog kaming dalawa sa malalim na pagkakasala. Hindi naman tuluyang tumira si Manong Glenn sa amin noon. May inuuwian pa rin siyang maliit na inuupahan, ilang kanto lang ang layo. Pero halos araw-araw naroon siya sa bahay namin. Lalo na tuwing oras ng kain. Parang natural na lang nakasama siya sa mesa. May plato na rin na nakahanda kahit hindi namin pinag-uusapan. Manong, kain na. Madalas kong tawag kapag nakita ko siyang papasok sa gate. Salamat, Lee. Sagot niya palagi. Mahina pero maayos. Tinatawag niya akong Lee, gaya ng tawag ng mga malalapit sa akin. Si Hil, sanay na rin. Minsan nga siya pa ang nagsasabi, dito ka na magtanghalian, Manong. Sayang naman kung mag-isa ka. Mabuti na rin yun at nang may kasama si Lilet. Alam namin pareho ni Hil na mahirap ang pinagdadaanan ni Manong Glenn. Hindi niya kailangang magsalita palagi. Ramdam mo sa kilos niya, sa paraan ng pagkain niya, mabagal, parang laging may iniisip. Sa katahimikan niya sa gitna ng kwentuhan, sa pagtawa niyang saglit lang, tapos balik ulit sa lungkot. May mga araw na maaga ang uwi ni Hil. May mga araw din na gabi na.
Kapag wala siya, kadalasan, nandoon pa rin si Manong. Tumatambay sa sala, tumutulong sa maliit na bagay. Nagbubuhat ng galon, nag-aayos ng sirang ilaw at nagwawalis sa labas. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Nong. Sabi ko minsan habang inaayos niya ang sirang gripo. Wala naman akong ginagawa. Sagot niya, para kahit papano, may silbi. May kirot sa boses niya kapag sinasabi yun. At gaya ng dati, awa lang ang sagot ng puso ko. Gusto ko lang siyang maayos. Gusto kong maramdaman niyang hindi siya pabigat. Pero doon, sa mga araw na yon, may mga sandaling napapahinto ako. Minsan, habang nagsasalin ako ng ulam sa mesa, ramdam kong may nakatingin. Paglingon ko, si Manong Glenn. Hindi naman bastos ang mga paraan ng pagtingin niya. Walang halong ngiti, walang mali siya na halata. Pero matagal, parang may gustong sabihin pero pinipiling itikom ang bibig. Kapag nahuhuli ko ang tingin niya, agad naman siyang tumitingin sa iba. May problema po ba? Tanong ko minsan at pilit na ginawang normal ang tono. Wala. Sagot niya agad. Ayos lang. At doon ko pinipigilan ang sarili ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Lilet. Bayaw mo yan. Kapatid ng asawa mo. May pinagdadaanan lang siya. Hindi naman lahat ng tingin may ibig sabihin. Ganon ko yun ikinakahon sa isip ko. Sa mesa, sa sala, sa kusina. Patuloy lang ang araw-araw. Kami ni Hill, patuloy sa pag-unawa. Si Manong Glenn, patuloy sa pagbisita. At ako, patuloy sa pagpapaliwanag sa sarili ko na wala lang yon, Miss Hart. Hindi ko alam na may mga bagay pala na kahit paulit-ulit mong isang tabi, kusa pa ring babalik. Mas malinaw, mas mabigat, at mas mahirap ng baliwalain. Hindi ko agad napansin kung kailan nagbago ang mga kilos at pananalita ni Manong Glenn. Siguro dahil sanay na ako sa katahimikan niya. Kaya nang magsimula siyang magbiro, doon ako unang nabahala. Isang hapon yon, nasa kusina ako at naghihiwa ng gulay. Si Hill ay nasa trabaho pa. Tulad ng madalas, si Manong Glenn naman ay nakaupo sa mesa. Nanunood lang habang naghahanda ako ng hapunan. Lee, tawag niya bigla. O Manong, sagot ko nang hindi lumilingon. Ang swerte ni Hill sa'yo. Napahinto ako saglit. Hindi naman bago ang ganong linya. Madalas naman akong purihin ng mga kamag-anak. Pero sa boses niya, may kakaibang diin. Mahina pero diretso. Naku, mas maswerte po ako sa kapatid niyo. Sabi ko at pilit na tinawanan. Siguro nga. Tumahimik siya sandali. Akala ko hindi na siya nun magsasalita. Pero maya-maya, alam mo, sabi niya ulit, nakatitig sa sahig. Minsan, namimiss ko rin na may inuuwian. Nanikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa paraan ng pagkakasabi. Parang hindi lang alaala ng asawa niya ang laman ng isip niya noon. Mahirap pala kapag sanay ka nang may naghihintay sa'yo. Dagdag niya pa. May nagtatanong kung kumain ka na. Yung may nag-aalala. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang batok ko. Hindi naman niya ako binanggit, hindi naman niya ako tinuro. Pero malinaw kung saan papunta ang sinasabi niya. Manong, mahina akong sabi. Nandito naman kami ni Hill. Tumango siya at ngumiti. Pero hindi yon ang ngiting nakasanayan ko. Hindi yun yung ngiting pasasalamat. May halong lungkot at kung tutuusin, may halong kung ano pang hindi ko agad pinangalanan. Mabuti ka talagang babae, Lee. Sabi niya, kung nagkataon lang siguro. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Manong, mabilis kong putol. Sabay harap sa kanya. Baka kung ano na yung iniisip mo. Pagod ka lang siguro. Tumawa siya ng mahina. Oo nga, pasensya ka na. Nadadala lang. At doon ko pinilit tapusin ang usapan. Pinilit kong maniwala na nadala lang siya ng lungkot.
na wala siyang ibang ibig sabihin. Na wala rin akong dapat maramdaman. Pero nagsisinungaling ako sa sarili ko kung sasabihin kong wala yung epekto, Miss Hart. Dahil sa sandaling yon, may gumalaw sa loob ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi kilig, hindi rin tuwa. Isang uri ng pagkagising. Pakiramdam na may nakakapansin, may nakakakita, may nagsasabi ng mga salitang hindi kailanman nasabi sa akin ng sarili kong asawa. Hindi ko yun pinatulan. Hindi ko yun tinanggap. Sa isip ko mali, bawal, hindi dapat. Pero kahit itinaboy ko ang mga salitang yon palabas ng isip ko, naiwan pa rin ang tanong. Bakit ko yun naramdaman? At doon ko unang naisip, kahit ayaw kong aminin, na may mga bagay palang kapag narinig mo na, hindi mo na kayang kalimutan. Sa una, sinasabi ko sa sarili ko na baka ganun lang talaga si Manong Glenn. Kapag medyo komportable na, baka paraan lang niya yun para makalimot, para mabawasan ang bigat na dala niya. Coping mechanism. Paulit-ulit kong paliwanag sa isip ko. Wala akong karapatang bigyan ng ibang kahulugan ang mga sinasabi niya. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na may kakaiba na, Miss Hart. Isang umaga, nagkape kami sa may bintana. Tahimik ang bahay noon. Si Hill umalis na para sa trabaho. Ako nagmamadaling maglinis. Si Manong Glenn naman ay nakaupo lang at hawak ang tasa. Alam mo, sabi niya bigla, iba pala ang pakiramdam ng umaga kapag may kasama. Ngumiti ako. Mas okay syempre kasi may kausap. Sagot ko ng kaswal. Hindi. Aniya sabay tingin sa akin. Mas okay kasi ikaw ang kausap. Napatawa ako, pero ramdam kong pilit. Manong naman, sabi ko, mga biro mo talaga. Bakit? Apektado ka ba? Hindi ko inasahan yun, Miss Hart. Natahimik ako at walang nasabi. May katahimikan na sumunod, yung katahimikang hindi komportable, pero hindi ko rin kayang basagin agad. Minsan naman, habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit siya para abutin ang pamunas sa mesa. Nagkasabay ang galaw namin. Nagdikit ang aming mga katawan. Sandali lang, pero sapat para makaramdam ako ng kuryente na hindi ko inasahan. Sorry, Nong. Sambit ko sa kanya. Tumawa siya. Parang ang bilis mong kabahan. Biro niya minsan. Hindi. Depensa ko. Mainit lang. Talaga? Tanong niya na may ngiting ibig sabihin. Sabagay, parang kahit malamig, umiinit pa rin. Doon ako natahimik. Dapat doon palang, Miss Hart, tumigil na ako. Dapat pinutol ko na ang ganitong palitan ng salita. Pero imbis na pagsabihan ko siya, sumabay ako. Hindi na lang salita ang nagbago. Napansin ko yon isang hapon na pareho kaming nasa kusina. Nag-aayos ako ng mga pinggan. Si Manong Glenn naman ay nasa likod ko. Kunwari naghahanap ng baso. Mga pagkakataon na halos magdikit ang balikat namin na alam ko namang sinasadya. Sorry, sasabihin niya pero ang mga mata niya ay nasa akin na. Mula noon, parang nagiging madalas ang mga ganoong sandali. Kapag aabot siya ng asin, lalapit siya ng hindi kailangan. Kapag may inaayos siya sa bahay, tatayo siya sa tabi ko. Mas malapit kaysa dati. Kapag may sinasabi siya, hindi na siya sumisigaw mula sa sala. Lalapit muna siya, tsaka magsasalita. Ganito ba talaga kayo ni Hill? Tanong niya minsan. Parang biro na wala lang. Masyado kayong tahimik. Hindi lang talaga siya expressive, Manong. More on action kasi ang kapatid mong yon kaysa vocal. Sagot ko. Ganun ba? Sabi niya. At tuluyan akong napahinto sa susunod niyang sinabi. Magaling ba naman siya? Pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko. Pakiramdam ko rin ay pinagpawisan ako ng malagkit sa kanyang tinanong. Po? Napatawa siya.
Ngunit sa tawa niyang yon, parang may kakaiba. Biro lang, ito naman. Pagbawi niya. Pero alam kong hindi biro yon, Miss Hart. At bakit? Bakit parang apektado ko? Kinagabihan ng araw na yon, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano ba tong nararamdaman ko. Awa, pag-aalala, o may ibang pangalan na hindi ko lang gustong bigkasin. Hanggang sa tuluyan ko nang kinalimutan ang kaibahan ng tama sa mali, Miss Hart. Tahimik ang bahay ng araw na yon. Yung klaseng katahimikan na sanay na ako. Dahil nasa trabaho si Hill at sanay na rin akong mag-isa. Pero hindi ako mag-isa noon. Nandoon si Manong Glenn. Lee, tawag niya ng mahina. Oh, Manong. Sagot ko sa kanya. Ayos ka lang ba? Tumigil ako. Hindi ko alam kung bakit yon ang tanong niya. Pero parang may alam siya. O baka pareho lang naming nararamdaman ang kaba na matagal nang nakabitin sa pagitan namin. Okay lang po. Sagot ko kahit hindi ako sigurado. Tumayo siya at lumapit. Hindi na yun tulad ng mga naunang beses na pwede ko pang idahilan na aksidente lang. Alam kong sinasadya na ang bawat hakbang niya palapit. Lilet, sabi niya ulit. Alam kong mali ito. Napapikit ako dahil bago pa man niya sabihin yon, alam ko na rin. Manong, mahinang sabi ko at halos pakiusap. Hindi ko nga alam kung ano ang pakiusap na yon, pakiusap na itigil o pakiusap na ituloy. Pwede bang kahit ngayon lang? Wika niya at tila nagsusumamo. Nang magtama ang aming mga mata, nang magdikit ang aming mga labi, nang dahang-dahang humaplos ang kanyang mga kamay, alam kong wala nang atrasan. Hindi ko na maalala kung paano kami napunta sa aking silid, kung paanong nagkalat na ang aming mga saplot sa sahig, at kung paanong namutawi ang aming mga daing. Lee, sabi niya matapos ang mangyari. Parang may gustong idagdag pero hindi niya itinuloy. Ayos lang, Manong. Sagot ko agad. Isang kasinungalingang sinabi ko para lang matapos ang sandali. Nang marinig ko ang susi ni Hill sa gate ng hapon, parang may bumagsak sa dibdib ko. Bumalik ako sa pagiging asawa. Bumalik ako sa mga gawain ko. Bumalik sa normal, ngunit ang tanong, magiging normal pa ba pagkatapos nun? Akala ko noon, Miss Hart, pagkatapos ng unang beses matatapos na. Akala ko sapat na ang bigat ng konsensya para pigilan kami pareho. Na sa susunod na umaga, babalik na lang sa lahat ang dati, na parang walang nangyari. Pero maling-mali ako. Kinabukasan, maagang umalis si Hill. Bago siya lumabas ng bahay, humalik siya sa pisngi ko gaya ng nakasanayan. Chat mo lang ako kapag may kailangan ka. Sabi niya. Sige, mag-iingat ka. Sagot ko at ginawang normal ang tono. Pagkasara ng pinto, narinig ko ang yabag ni Manong Glenn mula sa sala. Hindi kami nagkatinginan agad. Parang pareho kaming natatakot na kapag nagtagpo ang mga mata namin, babalik ang lahat ng ginawa naming pilit naming kinakalimutan. Pero nang magsalita siya, isang simpleng, kape? Parang bumalik ang lahat, Miss Hart. Tumangulang ako at ang kasunod nun, ang muli naming pagkalunod sa tukso na tila ba mga lango sa alak. Mahusay ka pala, Lee. Sabi niya at tila nahihirapan. Sana'y ako na lang ang naging asawa mo. Habang ako ay tanging daing at pagbigkas ng kanyang pangalan ang naisasagot. At sa bawat pagkakataong inuulit namin yon, mas nagiging madali, mas nagiging pamilyar, at alam kong mas nagiging delikado. Hindi na pagkakamali, na nadala lang ng emosyon. May mga araw na hinihintay na namin ang pag-alis ni Hill. Minsan ay tinanong niya ako, hindi ka ba natatakot? Saglit akong natahimik bago sumagot. Takot na takot. Bakit hindi ka humihinto? Bakit hindi mo ko tinutulak palayo? Tanong niya ulit.
Hindi ko agad nasagot ang mga yun. Dahil ang totoo, hindi ko rin alam, Miss Hart. Siguro dahil sa pakiramdam na may nakakaintindi sa akin. Siguro dahil sa mga salitang matagal ko nang hindi narinig. O siguro dahil lang sa kahinaan ko. Isang kahinaang araw-araw kong pinapayagan. Hindi na lang isang beses ang nangyari. Hindi rin dalawa. Paulit-ulit na. Palihim sa mismong bahay na dapat ay ligtas at banal para sa pamilya ko. At sa bawat ulit, mas ramdam kong palayo na ako sa sarili kong buhay. Habang mas lalo naman akong nalulubog sa isang kasalanang alam kong walang magandang hahantungan. Ngunit sabi nga nila Miss Hart, walang lihim na hindi nabubunyag. Maaga kaming nag-almusal ng araw na yon. Isa sa mga umagang pilit namin ginawang normal. Ako, si Hill at si Manong Glenn. Tahimik lang pero hindi awkward sa paningin ng kahit sino. May kape sa mesa, may tinapay at may itlog. Karaniwang umaga sa isang pamilya. Biglang bumaba ang tasa ni Hill sa mesa. Hindi malakas pero sapat para mapatingin kami pareho. May gusto lang sana akong linawin sa inyo. Sabi niyang diretso ang tingin sa amin. Hindi galit pero seryoso. At iyon ang mas nakakatakot, Miss Hart. Ano yon? Tanong ko at pilit ang ngiti. Huminga siya ng malalim. May nagsabi sa akin. Simula niya. Kapansin-pansin raw ang mga galaw niyo sa isa't isa. Napatingin ako kay Manong Glenn. Hindi siya gumalaw. Pilit ko namang binabaliwala. Dagdag ni Hill. Kasi ayokong pag-isipan kayo ng masama. Kapatid ko siya. At asawa kita. Nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Kaya, pagpapatuloy niya, gusto kong marinig mula sa inyo nang matahimik din ang utak ko. Tumahimik kami. Walang tumutol at walang nag-deny. Ano? Tanong niya at tila nagtataka. Bakit natahimik kayo? Parang huminto ang oras. Gusto kong magsinungaling. Gusto kong itanggi. Pero pagtingin ko sa mukha ni Hill, pagod, naguguluhan at umaasang mali lang siya. Hindi ko kinaya, Miss Hart. Bumagsak ang luha ko bago pa ako makapagsalita. Hill, mahina akong sabi. At doon niya nalaman ang sagot. Napakislot ako nang malakas niyang sinuntok ang mesa. Tumayo siya bigla. Napaatras ang upuan. Manong, nanggagaliitin niyang wika. Nanginginig sa galit at sakit. Sabihin mo sa akin na mali ako. Nanatiling nakayuko si Manong Glenn. Patawarin mo ko, Hill. Bulong niya. Isang mapait na tawa ang lumabas kay Hill. Humarap siya kay Manong Glenn. Nangingitim ang mata sa galit. Pinatuloy kita ng maayos sa pamamahay ko. Concern pa nga ako dahil baka madepress ka. Kaya hinayaan kitang pumunta rito. Hindi ko alam. Nagbabahay-bahayan na pala kayo sa sarili kong pamamahay. Nasuntok niya ulit ang lamesa at walang tigil na umagos ang kanyang mga luha. Muli siyang humarap kay Manong Glenn. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa dito. Di magpakita pa. Tumango si Manong. Wala nang sinabi. Tumayo siya at dumaan sa tabi ko nang hindi man lang ako matingnan. At tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Nanatili akong nakaupo, umiiyak at wasak. Huminga ng malalim si Hill bago humarap sa akin. Ang mga mata niya ay napuno ng halo-halong emosyon. Ang sakit naman ng ginawa mo, Lilit. Wika niya, puno ng hinanakit. Pero may sinumpaan tayo Tanga na kong tanga pero nagsumpaan tayo sa harap ng Diyos. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Sana lang pahalagahan mo ang ikalawang pagkakataon na isusugal kita. Tuluyan niya akong tinalikuran pagkatapos noon. Ngayon, Miss Hart, magkasama pa rin kami ni Hill. Kung tutuusin, masasabi ng iba na okay kami. Nasa iisang bahay pa rin, sabay pa rin kumakain, sabay pa rin natutulog. Ngunit bumalik man ang dati naming routine, hindi na bumalik ang dati naming pagsasama. Ramdam ko yun araw-araw, Miss Hart. Hindi na siya nagtatanong ng basta-basta. Kapag may lakad ako, alam ko na sa isip niya.
May kasunod na tanong kahit hindi niya bigkasin. Kapag may tunog ang cellphone ko, mapapatingin siya. Hindi galit, kundi nag-iingat. Parang laging nagbabantay. At hindi ko siya masisisi. Minsan bigla na lang siyang magtatanong, "Sino yun?" Simple lang ang tono pero alam kong hindi na yun simpleng tanong. May mga gabi nagigising ako at makikita ko siyang gising din. Nakatalikod sa akin. Hindi ko alam kung iniisip niya pa rin ang nangyari o kung pinipilit lang din niyang matulog. Lalapit ako at yayakapin ko siya mula sa likod. Pero minsan hindi siya gagalaw. Minsan tatanggapin niya, minsan naman hindi. Masakit, pero tinatanggap ko. Ito ang kapalit ng ginawa ko. Hindi na ako nagtatanong kung mahal pa ba niya ako. Ang tanong na lang ay kung hanggang kailan niya kakayanin ang bigat. At araw-araw, sinisikap kong maging dahilan kung bakit pipiliin niya pa ring manatili. Wala na si Manong Glenn sa buhay namin. Wala na ring balita tungkol sa kanya. Hindi ko na hinanap, hindi ko na rin gustong malaman. May mga bagay na mas mabuting manatili sa katahimikan, bilang parusa at bilang paalala. Araw-araw akong nagsisisi, Miss Hart. Sa bawat kilos ko, iniisip ko kung paano ako makakabawi. Sa bawat umaga, ipinapangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako ulit magpapadala. Hindi ko alam kung kailan o kung darating pa ba ang araw na muling magiging buo ang tiwala niya sa akin. Pero ang alam ko, kung may natitira man akong pwedeng gawin, iyon ay ang manatili, maging tapat at mahalin siya ng mas malinaw kaysa dati. Dahil minsan, ang ikalawang pagkakataon ay hindi regalo. Isa itong responsibilidad at habang buhay ko yung dadalhin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Lilet.